Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Nasasaktan ako na makita ka sa ganyang kalagayan. Ang buong akala ko, pagkatapos kong gumaling, magkakasama na tayo. Pero bakit ganito? Bakit kinailangan mo umalis? Kung kailang mabubuo na ang ating pamilya? Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang, bakit kinailangan mong umalis kung kailan mabubuo na ang ating pamilya? Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Sige na. Nana! Uy, Nena. Nena, tama mo, palapit sa atin, oh. Oh, Nestor, anong kailangan mo? Nagsusugal ka na naman. Ano ba akala mo sa perang binibigay ko sa'yo? Dinudumi ko? Hindi ako nagpapakahirap na magtrabaho para lang lustahin mo sa sugal. Hoy, hindi mo pera itong pinasusugal ko, no? Kita ko to sa paglalabada. O sige, sabihin na natin hindi ko pera yan. Pero Nena naman, pinababayaan mo mga anak natin doon sa bahay. Nang dumating ako, sa lubong ng mga anak mo, nagugutom na sila. Uy, anong ginagawa ni Ralph? Bakit hindi niya pakainin yung mga kapatid niya? Imbis na alagaan mo mga anak mo, nandiyan ka, nagsusugal. Talagang napaka-irresponsable mo. Ano, Nana? Pagpapatuloy pa ba natin ito? Oo, sige Hindi. tuloy. Uuwi na tayo. Ano ba? Ano? Hindi pa nga ako uuwi. Malaki yung tinaya ko dito. Wala akong pakialam. Uuwi na tayo. Ano ba? Huwag mo ako galit ka rin. Kayong mga sugarol kayo, ha? Huwag niyong idamay ang asawa ko sa bisyo niyo. Tara, bago pa ako mag-iskandalo dito. Nay, buti po, dumating na kayo. Nagugutom na po kami na Junjun at Lala. Bumili na ako ng pagkain niyo. Ito. Pagatian niyo yan. Lala, Junjun, may pagkain tayo. Yay! Hindi pa tayo tapos, Nena. Ano ba? Sumama na nga ako sa'yo pa uwi, di ba? Kailan ka ba titigil sa pagsusugal? Naman! Alam mo namang yun lang ang libangan ko. Sige, Tsaka ano pa bang gusto mong gawin sa akin, ha? Itenga dito sa bahay? Oo. Para maalagaan mo naman ang mga anak Ay, natin. nako, hindi ako papayag. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Naturigan ka nanay, pero wala kang pakialam sa mga anak mo. Napaka-irresponsable mo. Ba't ka ba nagkakaganyan? Ano ba ang problema mo sa pamilya natin? Ha? May problema ka ba sa akin? Meron! Ano? Laki problema ko sa'yo. Ano? Anong mukha mo? Nay! Tay! Mag-aaway po ba kayo? Lala, Nay! Huwag po ba yung mag-aaway nito? Ay! Huwag nga kayong makialam dito. Doon kayo. Kayo, kumain na kayo dito. ano na? Anong problema mo sa akin? Mula nung naging asawa kita, naghirap na ang buhay ko. Hindi ko na mabili yung lahat ng gusto kong bilhin kasi walang pera. Ayaw mo naman akong pagtrabahuhin. Katwiran mo, walang mag-aalaga to sa mga bata. Naku! Malolosyang ako dito. Malolosyang ako dito sa bahay, Nestor. Ayoko. Hindi katuwiran na pabayaan mo mga anak mo nang dahil lang sa bisyo mo. Tay, Nay, pakiusap. Huwag na po kayong mag-away. Sa susunod na makita pa kitang nagsusugal. O ano? Huwag mo ako takutin. Huwag mo sagarin ang pasensya ko. Kapag hindi ako nakapagtempi sa'yo, sinisiguro ko sa'yo, hindi mo magugustuhan ang gagawin ko.
balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ralph! O, aalis ako, ha? Ikaw na munang bahala dyan sa mga kapatid mo. Opo, Nay. Ay, bakit yung po dala yung blender? Ah, ito? Oho, Ibibenta ko sa kapitbahay. Hindi naman natin ginagamit. Ipampasikip lang ng kusina. pero marami na po kayong binibenta mga gamit Huwag mo akong natin, pipigilan. Eh, Kailangan ko magkapera. Oh, siya nga pala. Pag dumating yung tatay mo, sabihin mo, pumunta ako doon kina Tita Anggi mo, ha? anong oras po kayo uuwi? Bahala na. Basta, nandito na ako bago magabi. Ginabi ka ng uwi. Ah? Nasabi sa akin ng anak mo, pumunta ka raw kina Angge. Dala-dala yung blender natin. Oo. Kay Anggi nga ako galing. O, nasaan na yung perang pinagbentahan mo ng blender? Eh, wala na. Naipatalo ko na sa madyong kanina. Ano? Tinatalo mo lang sa sugal yung pinagbentahan ng gamit natin? Lintik naman na. Ay, huwag mo kumurahin, ha? Sino hindi mapapamura sa ginawa mo? Nauubos na yung mga gamit natin dito sa bahay. At pinaghirapan ko yung perang pinambilin mo. Tapos sasayangin mo lang sa mga walang kakwenta-kwenta mong bisyo. O bakit? Nakikinabang din naman kayo kapag nananalo ako sa sugat. Ang tanong doon, ilang beses ka bang nananalo? 1 beses lang yata sa loob ng 2 linggo. Mas marami pa yung tinatapo na pera kaysa sa mga napapanalunan mo. Wala ka nang ibebentang gamit dito sa bahay, ha? Hindi na kita bibigyan ng pera. Ako na lang ang magbabudget para sa pamilya. Ay, hindi. Hindi pwedeng hindi mo ako bigyan ng pera. Asawa mo ako, no? Huwag ka na makipagtalo. Hindi ka marunong humawak ng pera. Kaya ako na ang hahawak para masiguro kung sa pamilya mapupunta lahat ng perang kinikita ko. Nay, nagugutom na po. Wala akong pera! Hindi nagbibigay sa akin yung tatay niyo magaling. Pwede ba umalis ka sa harapan ko at baka ikaw mapagbuntunan ko ng galit? Nay. Tala, halika. Ito ang pera. Bumili ka ng pagkain mo sa labas. Salamat po, Kuya Ralph. Uy, may pera ka pala, Ralph. Nay, allowance ko po yan. Binigay sa akin ni Itay. Utangin ko muna. Akin na. Pero Nay, may pasok ako Uy, mamaya. hindi ko naman kukunin lahat. Kalahati lang. Naku, kasi po... Hindi mo ako pautangin? Pagkatapos ng hirap ko sa inyong tatlo, maliit na halaga lang, hindi mo maipahiram sa akin? ano po kasi... Dali, pautang! Babayaran naman kita mamaya. Sige po. Ito po yung kalahati ng allowance ko. 500? Ay, pwede na to. Aalis muna ako, ha? Ikaw muna bahala dyan sa mga kapatid mo. Pag aalis ka na, dalhin mo na lang si Nalala at Junjun doon sa Tita Anggi mo para maalagaan, ha? Opo, Nay. Ran, di ba sabi ko sa'yo, huwag mong bibigyan ng pera nanay mo? Hindi na po ako nakahindi kay Nay kasi nagagalit po siya. O, nakita mo. Ikaw na perwisyo. Sa palagay mo, babayaran ka pa ng nanay mo? Parang hindi mo yung kilala. Di ba, Le? Bibigyan na lang uli kita ng kalahati ng allowance mo. Salamat po, Tay. Anak, nalulungkot ako sa ugaling pinapakita sa atin ng nanay mo. Hindi naman siya dating ganyan, eh. Hindi ko alam kung anong kasalanan nung nagawa ko sa kanya at bigla siyang nawala ng pagpapahalaga sa pamilya natin. Sana magbago na po siya. Sana nga, anak. Sana ma-realize niya ang lahat ng mga pagkakamali niya.
natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ralph, Nay, umalis na ba tatay mo? opo. O sige, aalis na ako. Pero sabi po ni Itay, wag daw po kayo Ay, naku, hayaan mo aalis. yung tatay mo. Oy, wag mo ako isusumo sa tatay mong umalis, ha? Oh. Huwag kang mag-alala. Uuwi din ako ng maaga. Nakahanda na yung mga pagkain nyo. Kayong tatlong magkapatid. Ha? O, sige na. Mahuli na ako sa lakad ko, eh. Sige po, ingat na lang po kayo. Kuya Ralph! Kuya! Maglalaro lang po kami ni Lala sa labas, ha? Opo, kuya. Gusto niyo po sama ka rin sa amin? Pero sino maiiwan dito sa bahay? Diyan lang naman tayo sa tapat ng tindahan ng Aling Tina, eh. Ganun ba? Opo. O sige, sasama ako sa inyo. Bakit? Parang tahimik ang bahay namin. Teka nga. Wala yatang tao. Nena! Nena! Mukhang tinakasan na naman ako ng babaeng yun. Ba? Bukas ang pinto. Ralph! Junjun! Lala! Nasaan kayo? Wala rin mga bata. Ano ba yan? Iniwan bukas ang bahay. Nasaan na nga ba yung mga batang yun? Mahanap ka. Buli mo ako! Junjun, Lala, huwag kayo masyadong malikot, ha? Baka maaksidente kayo. Opo, kuya! Huli kayo! Ay, bitiwan niyo ang mga kapatid ko! Kunin mo rin yung batang yan! Halika dito! Nariko! Ano ba? Bitiwan niyo ako! Tulong! Tulong! Huwag na kayo bumalik! Dali! Pasok na niya dito sa loob! Bilisan niyo! Tumahimik ka kayo! Kung hindi, papatayin ko kayo! Pakawalan niyo kami! Pakawalan niyo kami! Bakit malabang ka pa, ha? Sinabi ng pakawalan mo kami! Tarin ako ang pagkayop kang bata ka! Dali natin! Iyan mo na yan! Pumasok na dito sa loob! Opo, sandila! Bilisan niyo! Junjun! Lala! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ralph! 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 Anak! Anak, may tama ka sa dibdib. Oh, Diyos ko, sino gumawa nito sa'yo? Ang mga kapatid mo. Ay, sila Junjun at Lala.
Dinukot sila. Sino, Ralph? Sabi mo sa akin, sino dumukot sa mga kapatid mo? Tay, Anak, tay. anak, lumabang ka. Hindi ka mamamatay, anak. Lumabang ka. Lumabang ka. Ralph! Ralph! Hindi. Gumising ka, Ralph. Anak! Gumising ka. Ralph! 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 Tulong! Tulong! Ang anak ko! Binaril! Tulong! Kakargay kita papunta sa ospital, anak. Hindi ka mamamatay. Hindi! Dr. Rosario, please proceed to the emergency room. Nestor! Nestor! Nasaan ang mga anak natin? Dinukot si na Junjun at Lala. Si Ralph na barel. Patay na siya. Diyos ko! Dahil sa kapabayaan mo. Kaya nangyari ito sa mga anak natin. Pabaya kang ina. Pabaya ka. Patawarin mo ko. Hindi kita mapapatawad. Lumayas ka sa harapan ko. Nestor! Lumayas ka! Ralph, anak ko, Diyos mo. Bakit ito inayaan mangyari ito sa mga anak ko? Bakit? Bakit? Nestor. Oh, itong tinapay at nagtimpla ako ng kape. Uminom ka. Kanina ka pa hindi kumakain. Kailangan magkalaman yung sikmura mo. O hindi magkakasakit ka niyan. Kailan ka pa nagkaroon ng concern sa pamilya mo? Ako ba? Di lang naman ikaw nasasaktan sa nangyari. Tingnan mo ba kay Ralph? Tingnan mo! Kung may concern ka sa pamilya mo, hindi sana pinaglalamayan ng anak mo. Uy, naamin ko naman, hindi ako naging mabuting ina sa mga anak natin. Pero huwag mo namang isisi sa akin ang lahat. Kanino ko isisisi? Sa kapitbahay? Ha? Sa tambay dyan sa labas? Sa Diyos? Alam natin pareho na kasalanan mo kaya namatay si Ralph at nadukot sila Junjun at Lala. Nestor! Sa totoo lang, natatakot na ako para kina Junjun at Lala. Hanggang ngayon, wala pa rin maharap na lid ang mga pulis kung sino ang dumukot sa mga anak natin. Baka sinasaktan na sila ng mga kidnapper. Baka pinabenta na sila sa mga foreigner na naghahanap ng anak. O di kaya baka kinuha na ang kanilang mga laman loob at binibenta. Tama na. Huwag ka nang mag-isip na ganyan. Hindi mababayaan ng Diyos na Junjun at Lala. Paano ka nakakasiguro? Kung si Ralph nga nilagay na sa kapahamakan. Huwag nating sisihin ng Diyos. Naniniwala ako malalampasan din natin ito. Makakauwi na ligtas ang mga anak natin. Pagdasal lang tayo sa Panginoon. Huwag mo akong paandaran ng mga ganyan. Dahil kung meron man dapat magsabi niyan sa akin, hindi ikaw. Nestor! Hindi ang isang tulad mong walang kwentang ina. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Nestor, nandito ko lang pala sa labas ng presinto. Wala pa rin update ang mga pulis sa nawawala nating mga anak. Ano ba naman mga klaseng pulis yan? Mag-iisang linggo nang nawawala sina Junjun at Lala. Pero hanggang ngayon,
Wala pa rin silang lead sa mga kidnapper. Ginagawa naman nila lahat para matrace yung puting van na ginamit ng mga kidnapper. Anong rason nila para dukutin ang mga anak natin? Alam naman nila siguro hindi tayo mayaman. Diyos ko, bakit ba ito nangyari sa pamilya ko? Bakit? Nestor, Lumayo ka sa akin. Huwag mo akong mahawak-hawakan. Pag nakikita ko ang mukha mo, nasusuklam ako. Pinagsisisihan ko na pinanagutan at pinakasalan pa kita noon. Nestor! Minahal kita. At naging mabuting asawa ko sa iyo kahit na pinikot mo lang ako noon. Pero imbes na magpakita ka ng rason para mahalin kita, lalo mo lang pinalaki ang gap sa ating dalawa. Kahit kailan, hindi ka naging mabuting asawa sa akin at ina sa mga anak natin. At dahil sa iyo, kaya namatayan tayo ng isang anak at nawawala pa rin ng dalawang anak natin hanggang ngayon. Patawarin mo ako. Huli na. Huli na ang lahat para magsisi ka sa mga kasalanan mo, Nena. Umalis ka sa harap ko. Nestor! Ayoko nang makita ka pa! Pasensya ka na sana kung hindi ako nakarating sa libing ni Ralph kahapon. Hindi na kasi ako naglalalabas ng bahay. Alam mo naman, matanda na ako. Pero taus-puso ang pakikiramay ko sa inyo ni Nena, Nestor. Tita Ming, pwede po bang dumito muna ako sa inyo? Pag nandun kasi ako sa bahay, lalo lang po ako nalulungkot. At saka, ayokong makasama ang asawa ko. Oo, iho. Pumapayag ako. Dito ka muna magluksa at magpalipas ng sama ng loob kay Nena. Salamat po, tita. Junjun, Lala, nasa na ba kayo? Diyos ko, tulungan niyo po ako. Mahanap ko na sana ang mga anak ko. Nestor, kakain na tayo. Wala po akong ganang kumain, tita. Hinahanap na ng mga pulis ang mga anak mo. Maghintay lamang tayo at magdasal. Sandali ha. May kumakatok sa pinto. Aalamin ko lamang kung sino. Tita Ming, Oh, anong ginagawa mo rito? gusto ko lang makausap yung asawa ko. Wala tayong pag-uusapan. Umalis ka na dito. Nestor, nandito ako para magtulungan tayo sa paghahanap sa dalawa nating anak. Oo, malaki ang kasalanan ko sa inyong lahat. Pero pinagsisisihan ko na yun. Hindi lang ikaw ang nasaktan. Ako rin. Oo, naging pabaya ako sa pamilya natin, pero ina pa rin ako. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Lumayas ka. Lumapit na ako kay Mayor doon sa bayan natin. Humingi ako ng tulong sa kanya para makita ang anak natin. Di lang yun. Lumapit na rin ako sa isang stasyon na radyo at nanawagan ako tungkol sa nawawala nating mga anak. Ginagawa ko ang lahat para nga makatulong sa'yo sa paghahanap kina Junjun at Lana. Nestor, tama si Nena. Kailangan niyo magtulungan para sa ikabibilis ng paghahanap niyo sa mga anak niyo. Nena, Patawarin mo ng asawa mo, Nestor. Di mo man ako makuhang patawarin ngayon. Pero tandaan mo, asawa mo pa rin ako. At ako pa rin ang makakasangga mo sa huli.
balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ano, Chief? May balita na po ba sa paghahanap niyo sa dalawa ko pang anak? Sir, negative pa po eh. Wala pa. Kailan niyo po sila mahahanap? Mahigit 2 buwan na silang nawawala. Ginagawa na po namin ang lahat para mahanap sila. At mahuli yung sindikatong dumukot sa mga anak ninyo. Nestor, huwag tayong magmadali. Ano bang huwag magmadali? Nabuhay ng mga anak kong nasa panganib. Hindi natin alam kung buhay pa sina Junjun at Lala. Matagal na tayo naghahanap. Alam ko pang nararamdaman nyo, sir. Pero sana, maunawaan nyo rin po kami. Hindi po madali ang paghahanap sa mga anak ninyo. Lalo na't walang nakasaksi sa pangyayari. Diyos ko! Diyos ko! Huwag tayong mawala ng pag-asa. Marami pang paraan para mahanap natin sina Junjun at Lala. Oh, tama-tama ang dating nyo. Nakahain na ang hapunan. Siguradong gutom na gutom kayo. Halika na kayo, pasok. Halika, pasok na kayo. Siya nga pala, napakopya ko na nga pala yung poster na ipapaskil natin sa mga poste na madadaanan natin. Bali, 100 din yun. Kumusta naman nalakad nyo kanina? Naipanawagan nyo na ba sa radyo sina Junjun at Lala? Opo, Tita Ming. Tapos bukas, pupunta din kami sa TV station para nga manawagan din. Sana naman mahanap na mga anak nyo bago sumapit ang kaarawan mo, Nestor. Nestor, iyak ka na naman. Mag-4 na buwan na tayo naghahanap. Pero hindi pa rin natin sila makita. Nawawala na ako ng pag-asa. Nestor, wag. Huwag kayong sumuko ni Nena. Mahahanap nyo rin ang mga anak nyo. May awa ang Diyos. Hindi niya hahayaan na magdusa kayong dalawa ng habang buhay. Nestor, gising ka pa. Anong oras na ba? 3:00 na pala ng madaling araw. Alam mo, nagtataka ako sa iyo. Nakukuha mo pa rin matulog. Kahit na hanggang ngayon, hindi pa rin makita ang mga anak natin. Naintindihan kita. Pero kailangan pa rin natin magpahinga. Paano natin mahanap ang mga bata kung magkakasakit tayo? Siyempre, kailangan mo ring alagaan ang sarili mo para magtagumpay tayo. Sinusubo ko namang matulog. Kaso, madalas akong binabangungot. Na hindi ko na alam ang gagawin ko. Para na akong mababaliw. Huwag ka magsalita ng ganyan. Sobrang sakit ang nararamdaman ko. Dahil ako ang nag-alaga sa mga anak natin simula nung sanggol pa lamang sila. May pagkakataon pa dinadala ko pa sila sa trabaho ko para maalagaan. Ako ang madalas nilang kasama. Dahil ikaw, palagi lang nasa lakwat sa noon. Oo. Marami akong pagkukulang sa inyo. Pero oras na makabalik sa atin sina Junjun at Lala. Pangako, babawi ako sa inyo. Magpapakabuti na akong ina at asawa. Tutulungan na kita sa pamilya natin. Sana, Nena. Totoo ang sinasabi mo. Totoo yun. Pangako.
Magbabagong buhay na ako. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Tulog na, mga anak ko. Nestor, dinala na kita ng pagkain. Halika na, kakainin na kita. Ayaw. Ha? Ayokong kumain. Tingnan mo sarili mo. Ayaw. Ano ba? Nangangayayat ka na. Pakainin mo muna mga anak natin. Kanina pa sila nagugutom. Di ba, Ralph? Junjun? Lala? Mahanap din natin ang ating mga anak. Konting tiis na lang. Bakit tayo maghahanap sa kanila? Nandi dito naman sila. Nestor, Nena? Tita Ming, dali na kaya natin si Nestor sa mental hospital. Bakit niyo ako dadalhin doon? Di naman ako baliw Ha? Di ako baliw. Oh, sige. Oo, hindi ka namin dadalhin doon. Ikaw, kahit kailan pabaya ka. Wala ka kwenta, nanay. Wala. Nestor, Sige na, Nena. Lumabas ka muna. Ako na lang magpapakain sa pamangkin ko. Wala kang kwenta, ina. Wala kang kwenta, ina. Wala kang kwenta. Nena, halika. Saluhan mo na kami dito. kayo na lang po ni Nestor, tita. Nena! Halika na dito. Kanina ka pa namin hinihintay ng mga anak mo. Sige na, Nena. Birthday ni Nestor ngayon. Kailangan kanya. Lalo na may pinagdaraanan siya ngayon. Sige, tita. Mga anak, yan na nanay nyo. Sama-sama na ulit tayo ngayong birthday ko. Hinayaan ko na si Nestor na isama yung mga una niya sa pagsasalo natin. Iniisip pa rin kasi niya na mga anak niya yun eh. Tara na, kumain na tayo. Bakit ka malungkot, Nena? Dapat masaya tayo ngayong birthday ko. Di ba, mga anak? Nakita mo yun? Tumango sila. Tita, nag-aalala na ako kay Nestor. Huwag kang mag-alala. Matapos lang ang selebrasyon ng birthday niya. Papagamot na natin ang asawa mo. Matulog na kayo, mga anak. May pasok pa kayo sa eskwela bukas. Nestor, Tulog na mga anak natin, Nena. Alam mo, swerte tayong mga magulang kasi ang babait nila. Bakit malungkot ka? Hindi ka ba masaya na nabuo uli ang pamilya natin? pakiusap. Tama na. Huwag mo lang pahirapan ng mga sarili natin. Ano ba nangyayari sa'yo? Huwag kang umastang baliw. Hindi ka ganon. Ano ba yung pinagsasasabi mo? Ako? Baliw? Patay na si Ralph. At hindi pa rin nahahanap ang mga anak natin hanggang ngayon. Kaya pakiusap, huwag mong ituring na anak yung mga ulan na yan. Bakit ka ba ganyan sa mga anak mo? At
At saka hindi ako baliw. Kala ko nagbago ka na. Hindi ba pala? Hindi ba pala? Ano ba nangyayari, Nestor? Pakiusap naman. Kumalma ka, wala kang kaaway. Kasi siya, tita eh. Sinasabihan niya ako baliw eh. Matino ako. Wala akong sakit sa utak. Oo, Nestor, hindi ka baliw. Pagpasensyahan mo ng asawa mo. Oh, Diyos ko, tulungan niyo po kami. Narinig mo yun? Hindi ako baliw. Saka kahit kailan, huwag ka na lalapit sa mga anak natin, ha? Wala kang kwentang ina. Wala! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Nestor, ano ba nangyayari sa'yo? Huwag ka namang umarte ng ganyan. Abay, natatakot na kami ni Nena sa'yo. Tita, ano nangyayari kay Nestor? Tingnan mo ang itsura at mga kinikilos niya. Tuluyan na siyang tinakasan ng bait. Dadali na ba natin siya sa mental hospital? Oo, Nena. Kailangan na natin siyang dalhin doon sa lalong madaling panahon. Tita Ming, salamat at umuwi na kayo. Kumusta na si Nestor? Ayun, ginagamot na siya doon. Nagpapahinga na siya sa kwarto niya nung iniwan ko doon. O nga pala, kumusta na yung pagpunta mo sa presinto? May balita na ba? Natuntunan nila yung may-ari ng puting van na ginamit sa pagdukot kina Junjun at Lala. Nakaharnap pala yung sasakyan. At wala pa rin pagkakakilanlan yung mga salarin. Ganun ba? Oo. Nawawala lang ako ng pag-asa na makikita ko pa mga anak ko. Susuko ka na sa paghahanap sa kanila, Nena. Ilang buwan na tayo naghahanap. Nanawagan na tayo sa TV, sa radyo. Lumapit na rin tayo kay Mayor. Pero hanggang ngayon, wala pa rin nangyayari. Ayoko mang isipin, pero baka hindi ko na makita sina Junjun at Lala. Baka napahamak na sila. Wag. Huwag tayo mag-isip ng ganyan. Si Nestor, nawalan na rin ng pag-asa kaya nawala sa katinoan ng pag-iisip. Tita, ayoko matulad sa kanya. Kaya nga ngayon pa lang, tatanggapin ko ng posibilidad na hindi ko na makikita pa sina Junjun at Lala. Panginoon, naririto po ako sa loob ng simbahan para mamanata at para humingi ng tawad sa inyo. Minsan pumapasok na sa isipan ko sumuko sa paghahanap sa dalawa kong anak. Di ko alam kung karma ba ito sa lahat ng mga kasalanan na gawa ko sa inyo at sa aking pamilya. Nagsindi ako ng kandila para sa kaluluwa ni Ralph at para sa kaligtasan ng dalawa kong anak. Makikita ko pa ba sila
Buhay pa kaya ang mga anak ko? Panginoon, ako po'y lumuluhod sa inyong harapan. Nagsusumamo na dinggin po ninyo ang aking panalangin. Kung pinaparusahan ninyo ako, sana wag niyo pong inamay ang aking mga anak. Kung buhay pa sila, sana ibalik niyo po sila sa amin. Sana mabuo kaming muli. At kahit buhay ko pa ang kapalit, iligtas niyo lamang ang aking pamilya sa kapahamakan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Kumusta ka naman dito, Nestor? Ayos naman. Mababait silang lahat. Marami nga akong naging kaibigan dito eh. Ganon? Oh, ito palang tubig mo. Kumusta na pala ang mga anak natin? Naalagaan mo ba sila mabuti? Oo. Inaalagaan namin sila ni Tita Ming. Namimiss ko na kayo eh. Sana makauwi na ako para sama-sama ulit tayo. Nakakauwi ka rin. Konting tiis na lang. Hindi pa ba ako magaling? Sasabihin naman sa atin ng psychiatrist na tumitingin sa'yo kung magaling ka na. Huwag kang mainip. Magkakasama-sama rin tayo. Nena, sorry ah. Bakit humihingi ka ng sorry sa akin? Malaki din ang kasalanan ko sa iyo. Palagi ako nagagalit. Madalas kitang sisihin kapag nagkakamali ka. Nakabibitiw palagi ako ng masasakit na salita sa iyo. Sorry, Nena. Wala na sa akin yun. Pinatawad na kita. Tsaka naiintindihan ko naman kung bakit may nagagawa sa akin noon. Huwag ka sanang magsasawang mahalin ako. Oo. Hindi ako magsasawa. Dahil ikaw lang ang kaisa-isang lalaki na minahal ko. Eto na yung mga napapotocopy kong poster ng mga anak mo. Ididikit natin sa mga poster rito sa Quiapo. Akin na po yung kalahati, tita. Eto. Bukod sa mga posters, nandyan din sa loob ng eco bag na yan, yung mga pandikit na gagamitin mo. Oh, paano? Babalik na ako ng Carriedo para doon magpaskil. Maiwan na kita, ha? Sige po, tita. Bago ako magpaskil, subukin ko muna magtanong-tanong doon sa mga istambay sa paligid. Kuya, pwede ba akong magtanong? Kasi po, matagal nang nawawala yung mga anak ko. Matagal ko na rin po silang hinahanap. Ay, nako, maraming pag-alagalang bata dito sa Quiapo. Mahirapan kang hanapin yun dito.
Ay, teka, may dala ka bang litrato ng mga anak mo? Opo. Ito po. Ito yung Ah, kopya ng sige. poster na ipapaskil ko sana dito. Ayan po yung litrato ng dalawa kong anak. Uy, teka, parang pamilyar sa akin yung batang babae. Talaga po? Oh, Saan po siya makikita? Tulong! Tulong! May mandurukot! Sandali. Habulin niyo yung bata! Ako. Teka lang parang... May Parang nadukutan na ano naman. yung tumatakbo na bata na yun? Kuya, habulin ko lang ang anak ko! John! Anak, sandali! Hintayin mo ako! John! Huwag ka tumawid sa highway! John! Ate! John! ka! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Nurse! Kamag-anak ko ako ng pasyenteng nasa gasaan na dinala dito sa ospital. Nena Castro ang pangalan niya. Kayo po ba si Ming? Opo. Bakit po? Ako po si Dina. Ako po yung nagdala sa kaanak ninyo na na-aksidente kanina sa Quezon Boulevard. Oh, kumusta na si Nena? Ano na ho alagay niya? Kinausap po ako ng doktor kanina. Nasa comatose daw po ang pasyente. Oh, Matindi raw kasing sugat ang tinamo niya sa ulo nung masagasaan siya ng van. ako Diyos ko. At saka po pala, may binanggit po siya tungkol sa anak niya na dinukot noon. Nakita daw niya po sa Quiapo. Parang yung batang lalaki ng snatch ng cellphone ko yung tinutukoy niya. Talaga? Diyos ko. Si Junjun yun, Jack. Kailangan mailigtas po ang apo ninyo. Kutob ko, nasa masamang kamay siya. Pero wag po kayo mag-alala. Tutulungan ko po kayo na makabalik siya sa inyo. Ma'am, dito raw po madalas tumambay yung mga batang kalye. Maghintay lang po tayo dito. Sige po, Chip. Diyos ko, Chip! Oh, Chip! please, bakit? Ayun ang mga apo ko! Sigurado kayo? Oo! Hindi ako pwede magkamali! Sila ang mga apo ko! Sige, puntahan na natin. Palimos po. Palimos po, ate. Lala! Lala! Lola Ming! Oh, Diyos ko po! Lala! Ikaw nga! Kung ganun, kumpirmadong siya po ang apo ninyo. Opo, Chip! Lala! Ang Kuya Junjun mo, nasaan na? Ayun po, oh. Tawagin ko lang po, ah. Kuya Junjun! Kuya Junjun! Junjun! Lola Ming! Oh, Junjun! Lala! Mabuti nakita ko na kayo. Salamat sa Diyos. Iuwi ko na kayo, mga apo. Ma'am, bago po kayo umuwi ng mga apo ninyo, hihingan ko po ang mga bata ng statement sa pagkakakilala ng mga sindikatong dumukot sa kanila. Opo, sige po, sir. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Boy! Mga apo, tahan na. Kasalanan ko po. Kaya na-aksidente si Inay. Hinahabol pala niya ako nung nasa gasahan siya.
Huwag mo na sisihin ang sarili mo, Junjun. Hindi mo naman yung kasalanan. Gagising pa po ba si Nay? Hindi ko alam. Hindi ko alam, mga apo. Diyos lang ang makapagsasabi. Si Itay po. Nasaan na po siya? Nagpapagaling sa ibang ospital ang tatay niyo. Pero huwag kayong mag-alala. Maayos na ang lagay niya. Sigurado matutuwa ang tatay niyo kapag nakita niya kayo. Dina, maraming salamat. Tinulungan mo ako mahanap ang aking mga apo. Walang anuman po yun, Alining. Masaya ako kasi naibalik na po sa inyong mga bata. Pero, si Nena po, kumusta na po siya? Kanina sa ospital, tinapat lang ako ng mga doktor. Sabi nila brain dead na raw si Nena. Wala na raw pag-asa magkamalay pa. Tanging yung life mask na lamang yung nagbibigay ng buhay sa kanya. Ganun po ba? Nakakalungkot naman pala para sa pamilya ninyo. Alam na po ba ito ng pamangkin ninyo? Hindi ko alam kung paano ko ba sasabihin sa kanya. Natatakot kasi ako. Baka oras na malaman niya ang totoo, lumala ang sakit niya sa pag-iisip. Pero sana naman, kayanin ni Nestor, oras na malaman niya ang totoo. Nena, bakit malungkot ka? May problema ka ba, mahal? Wala akong problema. Katunayan, masaya na ako. Kasi nakita ng dalawang anak natin. Ligtas na sila. Huwag ka nang umiyak. Alam mo, sabi ng doktor sa akin, pwede na akong lumabas. Magkakasama na tayo. Mabubuo na ang pamilya natin. Nestor, kailangan ko na magpaalam. Magpaalam? Bakit? Saan ka pupunta? Naguguluhan ako. Sige, aalis na ako. Sandali. Sasama ako. Hindi ka pwedeng sumama sa akin. Dahil hindi mo pa oras. Ano bang nangyayari sa'yo? Nagpapaalam ka sa akin? Bakit? Patay ka na ba? Katawan ko lang naman ang mawawala. Pero pangako, babantayan ko pa rin kayo ng mga anak natin. Ipagdarasal ko kayo palagi. Hindi, Nena. Hindi ka pwedeng umalis. Hindi ka papatay. Nena, wag mo akong iwan. Mahal na mahal kita. Paalam, Nestor. Tandaan mo, mahal na mahal kita. Nena! Nena! Buti naman, dumalo ka, Tita Ming. Si Nena, nasan siya? Kuan, hindi makakapunta si Nena. May nangyari bang masama sa kanya? Kumusta na ang asawa ko? Kasi, Tita, binangungot ako kagabi. Nagpapaalam sa akin si Nena. Sinusundo na raw siya ng mga magulang niya, pati si Ralph. Kaya sobra akong natakot at nag-alala hanggang ngayon. Siya nga pala,
May mga isinama ako na, sigurado matutuwa ka. Toy! Oh. Junjun! Lala! Ang mga anak ko! Salamat! Salamat nakabalik kayong dalawa! Ay, namiss po namin kayo. Sobra. Ay! Sinay! Bakit? Ano nangyari sa nanay ninyo? Tita Ming, sabihin niyo sa akin. Sabihin niyo kung ano nangyari sa asawa ko. May nangyaring masama kay Nena. Paglabas natin dito mamaya, didiretso tayo sa ospital kung saan naroroon ang asawa mo. Sana makayanan mong makita ang kalagayan niya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Nestor? Tita, kumusta na? Eto. Nakakuha na ako ng permit sa management ng ospital para mailabas kita pansamantala at mabisita mo si Nena. Mabuti naman po kung gano'n. Tara, puntahan na natin ang asawa ko. Nestor, sigurado ka bang kaya mong makita si Nena sa ganong kalagayan? Hindi ba yan makaka-apekto sa pagaling mo? Kakayanin ko po, tita. Tara ho, pumasok na tayo sa loob. Ayan si Nena, Nestor. Tinutulungan tayo ng mga kamag-anak natin sa gastusin dito sa ospital. Kaya nananatiling buhay ang asawa mo. Nena, asawa ko. Oh, Diyos ko. Bakit po nangyari sa akin dito? Bakit? Maiwan mo na kita. Para magkaroon ka ng oras sa asawa mo. Nena, alam ko maraming beses ko na itong sinabi sa iyo. Pero hindi ako magsasawang sabihin na mahal kita. At sobra akong nasasaktan ngayon na makita ka sa ganyang kalagayan. Ang buong akala ko, pagkatapos kong gumaling, magkakasama na tayo. Pero bakit ganito? Bakit kinailangan mong umalis kung kailan mabubuo na ang ating pamilya? Nila, kung naririnig mo man ako, pakiusap, bumalik ka na. Kailangan kita. Kailangan ka ng mga anak natin. Huwag mo kaming iwan. Pakiusap, Nena. Lumabang ka. Lumabang ka. Nestor, kanina ka pa nagpapahangin dito sa hospital grounds. Halika, pumasok na tayo sa loob. Sige po, tita. Alam kong sobra ka nagdadalamhati ngayon sa nangyari kay Nena. Pero kailangan mong magpakatatag. Tita, tapatin niyo po ako. May pag-asa pa bang magkamalay si Nena? Tatapatin na kita. Pero sabi sa akin ng doktor, malabo na raw magkamalay pa si Nena.
Kaya lamang siya nananatili sa ospital. Dahil gusto naming ikaw ang magdesisyon para sa asawa mo. Anong desisyon ang gagawin ko? Nakasalalay sa iyo ang buhay ni Nena. Kung mananatili ba pa siya sa ganong sitwasyon, kahit wala ng pag-asa pa siya magkamalay, o ang tuluyan na siyang palayain at hayaang makapagpahinga. Gusto niyo patayin ko na ang asawa ko. Nestor, hindi habang panahon na nasa ospital si Nena. Bukod sa lumalaki na ang gastos ng mga kamag-anak natin, hindi ka ba naaawa sa kalagayan niya? Gusto na niya magpahinga, Nestor. Oo, alam ko, masakit mawala ng minamahal. Pero kailangan mo nang tapusin ang paghihirap niya. Tita, parang hindi ko kaya. Kailangan mong magdesisyon, Nestor. Kung busilak ang pagmamahal mo sa iyong asawa, hayaan mo na siyang sumama sa Diyos. Na siyang lumikha sa Kanya. Nestor, nandito na yung mga doktor at nurse. Ano ang desisyon mo? Sandali. Kakausapin ko lang asawa ko, tita. Sige. Lumapit ka na sa kanya at magpaalam. Nena, hindi ko akalain na aabot ako sa ganito. Ang pagdesisyonan ng buhay mo. Ayoko mang gawin to, pero kailangan. Patawarin mo ko. Nestor, Nena, para din sa iyo itong gagawin kong desisyon. Pagkatapos ito, makakasama mo na ang Diyos. Pati ang anak nating si Ralph. Tandaan mo, mahal na mahal kita. Nestor. Tita Ming, Oh, handa na ako. Dok. Sige po. Pwede niyo na po tanggalin yung life support ni Nena. Paalam, Nena. Hintayin mo ako. Magkikita rin tayo sa tamang panahon. Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr., at si Lionel Benjamin sa papel na Nestor. Nilapatan ang tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Krishna Senga at sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaan sundan at pakinggan ang kapanapanabik at mainit na huling kabanata ng kasaysayang ito. Bakit kinailangan mong umalis kung kailan mabubuo na ang ating pamilya? Dito pa rin sa ating natatanging dunang may pangako.
Ang Bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Bakit kinailangan mong umalis kung kailan mabubuo na ang ating pamilya? Dito pa rin sa ating natatanging dunang may pangako ang bukas. Jesus, o yung mga anak mo, nasa loob na ng ilupahan nating jeep. Halika na, umalis na tayo. Total, nakalibing na si Nena. Sandali lang po, Tita May. Buti, pinalibing na si Nena sa katabing nito nila para magkatabi yung mag-ina. Masakit pa rin, Tita. Nung namatay ang anak ko, halos magunaw na ang mundo ko. Pero mas masakit pala ang mawala ng asawa. Nestor, Bakit gano'n, Tita? Bakit hinayaan ng Diyos na mawala sa akin ng dalawa sa pinakamamahal ko? huwag nating sisihin ang Diyos na nangyari sa mag-inang mo. Hindi ko naman po siya sinisisi. Gusto ko lang malaman kung bakit ito ginagawa sa akin. Ito na lamang ang isipin mo. Hindi kanya pinabayaan. Tinutulungan kanya gumaling. At higit sa lahat, nakabalik ang dalawa mong anak. Nestor, ito siguro ang nakatakda sa buhay mo. Pero tandaan mo, hindi habang buhay nasa ilalim ka. Bumangon ka. Magpakatatag. Matatapos at malalampasan niyo rin ang pagsubok na ito. Basta't magdasal ka laban sa Panginoon. Sa totoo lang, Tita, ayoko nang bumalik dito sa mental institution. Kaso, kailangan. Kung sige panahon na lamang naman ang titiisin mo, masiguro lang ng mga eksperto sa loob na magaling ka na. Makakalabas ka rin. Makakasama mo ulit kami. Tita, Ay, ito lang ako pinag-aalala. Ngayong wala na si Nena. Sa tingin mo, hindi ba ito makaka-apekto sa pagaling mo? oo. Aaminin ko pong masakit pa rin sa puso ko ang pagkawala ni Nena. Pero naiisip ko palagi ang mga anak ko. Gusto kong makita ang paglaki nila. Ayokong mabaliw ng habang buhay. Magdasal ka lang palagi sa Diyos para tulungan ka niya sa huling pagsubok mo sa buhay. Opo, Tita. Dahil sa panahong ito, ang Panginoon lamang ang aking sandigan. Nasaan ako? Ang liwanag ng paligid. Nestor, Nena, ikaw ba yan? oo. Kasama ka rin ang anak natin na si Ram. Ito ay... Nena! Ralph! Oh, Diyos ko! Payagap sa mag-ina ko. Nabot ko kayo. Sandali. Pasahito ba ako? Kaya nagpakita
magkita kayong dalawa sa akin? Hindi pa. Matagal ka ang buhay mo. Masasakasihan mo ba ang paglaki at pagkakaroon ng sariling pamilya nila Junjun at Lala? Buti naman, nilalaro ko. Nalulungkot kasi kami ng anak mo. Sa nakikita namin pagpabayaan mo sa iyong sarili. Opo, Tay. Nasasaktan po kami sa nasasaktan namin. Alam ko nasasaktan ka pa rin sa nangyari sa amin, Nestor. Pero kailangan mo nang mag-move on. Nakikiusap kami ni Ralph sa'yo. Huwag na huwag mong pababayaan ang iyong sarili. Dahil kapag may nangyaring masama sa'yo, higit na maaapektuhan sila Junjun at Lala. Magpakatatag po kayo, Tay. Huwag po kayong matakot dahil binabantayan po namin kayo. At nasa likod nyo lang po ang Diyos. Hindi niya kayo pababayaan. Pag-gising mo mamaya, simulan mo na ang pagbabago sa iyong buhay. Hindi ka namin pababayaan yan. Pangako. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Itay! Oh, mga anak! Tita! Nestor, sa wakas! Tuluyan ka nang gumaling. Maraming salamat sa Panginoon. Na-miss ko kayo. At saka excited na ako makauwi ng bahay. Ngayon magaling ka na. Magagawa mo na ulit ang lahat ng gusto mong gawin. Ang una ko pong gagawin, mag-iisip na ako ng paraan para kumita. Kailangan ko ng paghandaan ng kinabukasan ni Junjun at Lala. Oo, tama yan. Huwag ka mag-alala. Maasahan mo ko, Nestor. Handa kitang tulungan itaguyod ang mga anak mo. Tay, Kumain na ba kayo ni Lala? opo. Kayo po. Kailan po kayo kakain? Papasin po kasi kayo na pa kayo hindi kumakain eh. Simula kaninang tunghali. Wala akong ganang kumain eh. Oo nga pala. Kumusta na ang pag-aaral niyo ng kapatid mo? Alis na po. Matataas naman po yung mga nakukuha namin grades ni Lala. Buti naman kung gano'n. Oh, Junjun. Bakit hindi ka pa natutulog? Po, Gabi na, ha? May pasok ka pa bukas. Sige na, anak. Matulog ka na para di ka mapuyat. sige po. Lagi po. Mahal din kita, anak. Oh, ikaw naman, bakit hindi ka pa matulog? Malalim na gabi, ah. Tita, napanaginipang ko uli si Nena at Ralph. Nung gabi bago ako lumabas ng mental institution. Talaga? Nagpakita sila sa panaginip ko para sabihin na kahit na nasa langit sila, hindi pa rin nila kami pinababayaan ni na Junjun at Lala. Tama kayo, tita. Panahon na para bumangon at kalimutan ko na ang nakaraan. Tama. Tama yun, Nestor. Salamat, tita. Sa mga kabutihang ginawa niyo para sa akin at sa pamilya ko. Tatanawin ko pong malaking utang na loob yun sa inyo.
Tulaming! Lola! Ano? Kumusta naman ang pag-aaral niyo? Nahirapan ba kayo sa periodical test niyo ngayon? Ako pa, Lola? Hindi pa ako nahihirapan. Oh. Ang galit ko ng mga tanong. Parang ako, ang hirap ng mga tanong. Kasi hindi ka nag-aaral, Kuya Junjun. Oo, sana naman pumasa kayo sa exams niyo para matuwa naman ang tatay niyo sa inyo. Uy, kita mo! Papalapit sa atin! Tay! Ay, buti naman at naabutan ko pa kayo dito. Oo, ang aga mo eh. Nag-update lang po ako sa work, tita. Pumunta kasi ako ng bangko. Bangko? Ay, bakit? Nag-apply ako ng business loan. Gusto ko kasi magnegosyo na lamang. Lumalaki na kasi yung mga anak ko at kailangan kong ma-secure na ang kinabukasan nila. Ay, sana naman maaprubahan yung loan mo. Eh, teka, ano naman ang balak mo itayong negosyo, Nestor? Yung dating negosyo ng mga magulang ko bago sila namatay. Lugawan, mamihan, lumihan. Abay, magandang negosyo yun. Naitago ko naman ang recipe ng mga magulang ko kaya kampante ako na magiging successful ang negosyo natin. Ay, sige. Sige, pamangkin. Susuportahan kita dyan. Tita, nararamdaman ko, ito na po ang simula ng pag-angat ng buhay natin. Balikan natin ang tampong kasaysayan sa ating lugar. May pangako ang bukas. Oh, Nestor, binabati kita. Ang galing. Maraming kumakain sa tinayo mong negosyo. Sa totoo lang, tita, hindi ko na-expect na ganito magiging patok ang Nena and Ralph sa Lugaw, Mami at Lomi. Ay, lucky charm natin si Nena at Ralph. Ay, sigurado ako. Saan man sila naroroon, tuwang-tuwa sila sa tagumpay mo. Salamat din po, tita. Hindi magiging successful ito kung wala ang tulong niyo. Masaya ako nakakatulong sa iyong pamilya, Nestor. Alam niyo, tita, kaya ito yung naisip kong negosyo kasi napanaginipan ko noon si Nena at Ralph. Inaaya akong kumain ng lugaw, Mami at Lomi. Oo, siguro. Pinapahiwatig nila sa iyo na ito ang gawin mong negosyo. Kita mo naman. Eh, tama lang yung ginawa mo. Nakamove on na po ako ng tuluyan, tita. Halata naman na masaya ka na ngayon eh. Salamat sa Diyos. Dahil hindi niya ako pinabayaan sa mga pagsubok na dumating sa buhay naming pamilya. Tay! Oh, mga anak, buti naman nakauwi na kayo. Tay! May regalo po kami sa inyo ni Kuya Junjun. Eto po, oh. Happy birthday po, Tay! Wow! Salamat sa regalo, mga anak. Abay, tama-tama uwing yung dalawa, Junjun, Lala. Dahil tutulungan nyo pa sa paghahanda natin para sa birthday ng tatay nyo. Papa, Lola! Tutulog po kami ni Kuya Junjun. Mamayang hapunan, pagsara ng kainan natin, saka tayo magse-celebrate ng birthday ko. Yay! Excited na po ako kumain ng cake! Dalawang klase ng cake ang binili ko para sa tatay nyo. Kaya magsasawa ka, Lala. Tay! Tandaan niyo po ah! Mahal na mahal po na kami kayo. Hindi po na kami kayo iiwan. Pangako po. Payakap nga sa inyo. Basta magtiwala at manalig lamang tayo sa Diyos, mga anak. Dahil naniniwala ako na may pangako ang bukas. Sumayin niyo, mga kaibigan,
tinampok na kasaysayan, alam po namin inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang araw sa buhay. Pinamagatang, bakit kailangan mong umalis kung kailan mabubuo na ang ating pamilya? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page na may pangako ang bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga bituin ng radyo na nagbigay buhay sa ating pagtatanghalay sina Rosal Villegas, Phil Cruz, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr., at si Lionel Benamin sa papel na Nestor. Dinapatan ang tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Krishna Sega at sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan John Martin Legaspi, nag-aanyayan sa susunod na linggo. Muli po namin kayong hahatdan ng isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin sa ating natatanging dunang